What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Yamaha, dito sa Wheeltech, exclusive to Yamaha, dito sa Barangay Bantog, Muñoz, Nueva Ecija. At sa harapan natin, meron tayo ditong Sniper 155. So standard lang po ito, hindi ito yung R version or yung top of the line. So ngayon, pag-uusapan natin yung kanyang specifications, features, bakit dapat itong motor ang bilhin nyo, magkano na ang kanyang updated price, at kung paano maglabas dito sa Wheeltech Yamaha Muñoz. So tara, umpisahan na natin ang video. Okay, Yamaha Sniper 155. So alam naman natin, si Yamaha, sikat ang mga motor nila pagdating sa reliability, katipiran sa fuel consumption, at pagdating sa pormahan. So itong motor na to ay isa sa mga sikat at talagang kilalang kilala, at marami rin talaga nagkakagusto dito sa Sniper nito. Kahit noon pa man, doon sa version 1 nila, and then merong version 2. So ito yung latest version or yung version 3. So ito, 155 na siya, naka-VVA, at marami na ring features. So ngayon, bago tayo pumunta sa kanyang specifications, ay i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. Ayan, Sniper, Yamaha Sniper 155. So meron po kasing R version ito, yung kulay gold niya, yung may mga karagdagang features na rin kagaya ng USB charger port at marami pang iba. So ito yung pinaka base model. So madali namang ma-distinguish ang Sniper kapag ka latest version na, no? Mas aggressive na, mas maliit na yung kanyang headlight. Ito nga lang, hindi LED lahat ng kanyang ilaw. Meron pa rin siyang mga bulb type kagaya ng turning signals. Pero pagdating sa mga ilaw, daytime running light, lahat po ito ay LED na. So meron tayo dun sa taas, meron din tayo dito sa ibaba. Kanyang mga turning signals, ayan, bulb type pa rin ang gamit nila. Although mas madaling palitan at mas mabilis yung buhay niya kumpara sa mga LED, pero mas practical naman din talaga yung bulb type kasi mas mura at mas madaling palitan. Unlike sa mga LED, once na nagkatubig or nasira, bukod sa mahal, matagal din palitan. So dito sa harapan natin, ito ang kanyang gulong. Ang ganda ng paint job, ano? Promise, ang tingkad ng pagka-blue niya. Although hindi siya light blue, kagaya ng Fascio, yung Cyan. Ang ganda, napaka-premium ng kanyang color. Front fender niya, lahat blue. Wala siyang extension. Yung harapan niya is single piston brake caliper pero malaki. Round disc brake, naka-telescopic suspension. Yung mags niya is 5 spokes, tubeless. And yung size ng gulong natin dito sa harapan, 90/80 rim 17. So ayun yung kanyang radiator. Wala siyang cover, ano? Liquid cooled po ito. So ito namang video natin is para sa mga, alam nyo na, bago lang sa pagmumotor or kakaligal lang ng edad at nagsisimula ng mamili ng kanilang unang motor or balak nila mag-upgrade ng motor. Ayan. Dito naman sa likuran, ayan, R1 inspired. Medyo against the light tayo, no? Sporty. Napaka-sporty pa. R1 inspired yung kanyang brake light. Tapos, mga turning signals, bulb type pa rin. Sa kanya namang rear fender, plastic yung pinaka-cover. Tapos, meron siyang alloy na frame dito sa ibaba. Meron tayong ilaw, standard na yan. Para sa plate number, meron tayong added reflectors para pag nagra-ride kayo sa gabi. Lahat ay plastic. Makapal, parang rubber plastic. So dito naman sa gulong natin sa likod, single piston brake caliper, naka-round disc brake din, pero malaki din yung kanyang piston, nakakulay gold, ano, Nissin. And then ang size naman ng ating gulong dito sa likod, 120/70 rim 17, naka-blue na mags din, tapos tubeless. Yung atin namang exhaust, naka-silver yung tip, and then naka-heat guard lahat, and then naka-high temp na black yung kanilang mga paint. Meron din tayong tire hugger dito, although medyo maliit pero enough na rin para malaki yung mablock na dumi na papunta doon sa ating monoshock. So ayan po yung ating monoshock. I think non-adjustable. So sa atin namang footrest na ating back ride, manipis na alloy.
may spike. Manipis lang siya talaga. And then merong cover dito para hindi papasok yung paa sa loob. Sa atin namang foot peg, nafo-fold siya. Iba yung build nito, no? Hindi ko lang alam kung bakit. Tapos may rubber siya dito para mabasa man yung paa nyo, maputikan, makapit pa rin. Hindi kayo dudulas dito, no? Yung atin namang brake pedal, parang hindi ko lang sure. Parang hindi ko type yung ganitong design. Mukha siyang pang tricycle. Honestly, merong mga iba kasi na brake pedals na nagagandahan ko talaga. Ito, kagaya ng sa R15. R15M. Sporty and payat lang din. Ito kasi mukhang, alam mo yun, mukhang traditional, mukhang galing sa YTX or parang pang tricycle. Sa atin namang paint job and decals, meron siyang 3 kulay or 4 na kulay. Kasi meron tayong blue, meron tayong white, meron tayong ibang kulay dito na parang blue-green. Sa personal, blue-green po ito kasi sa camera, nakikita ko siya parang as midnight blue. And then ito is glossy blue. And then meron tayong mga lining ng cyan or sky blue. VVA or variable valve actuation. Sa grab bar naman natin, isang buo siya. Tapos sa upuan natin, mas sporty. Medyo madulas yung kanyang seat cover. Hindi ganong kakapal yung kanyang seat cushion. Medyo matigas. Tapos manipis lang dito sa likuran. So I think para manatili yung pagka-sporty niya, ganun. Pero kung kayo, hindi nyo masyadong trip yung manipis na cushion, medyo masasaktan ng puwitan nyo, pwede nyo namang padagdagan ito. So ito, wala lang battery itong mga motor natin dito. Pero yung sa kanyang digital meter display, ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung itsura at mga dapat nyo makita dyan sa digital meter display. So may 155 NVVA dito sa taas. Rubber pala siya. Nakasama siya dito sa kanyang headlight na visor or windshield. And then meron pala siyang dito, napansin ko, meron siyang vent, no? Pagpasok ng hangin doon dito sa radiator, pwedeng lumabas dito. So possible na bukod dito, meron kayong maramdaman na init, dito rin dadaan dito yung airflow niya. So ayan, napaka-sporty, napakatalim at aggressive tignan. Dito naman sa kabila, yung transmission pedal natin, single lang siya, no? Meron tayong side stand. I think wala siyang kill switch sensor kasi wala akong nakikita dito, no? Tapos, meron din siyang center stand. Chain driven, meron tayong chain cover. Kasama rin dito, no? Chain cover and tire hugger. Sa atin namang swing arm, tubular. So, si standard version, wala siyang USB charger port. Karamihan kasi ng mga makabagong motor ngayon, meron na rin talagang mga USB charger port. Pero itong si 155 ay wala pa. So, mechanical key din siya. Ayan. At ito yung ating susi. Sa atin namang instrumentation, clutch natin, malambot. High and low beam, nandito na rin yung ating passing light, turning signals, horn. Sa kabila naman, meron tayong kill switch, hazard, and yung ating electric starter button. Tapos yung ating front brake. Sa atin namang mga handle grip, ayan, hindi siya malagkit. Parang makinis lang siya, pero enough na rin yung kapit niya, no? Tapos meron tayong maliit na alloy na bar end slider. So, silipin naman natin yung ating under seat. So, dito nakalagay yung ating battery. Ito yung ating fuel tank. Ayan, babasahin natin mamaya yung fuel tank capacity natin dyan. Totally, wala tayong under seat storage, Meron lang tayo dito yung lagayan ng mga primary na tools like screwdrivers, pantanggal ng spark plug, and then the rest, wala na tayong ibang pwedeng ilagay dito. Di kayo, kung gusto nyo lagyan ng papers dito or gusto nyo itago dito yung mga documents nito, pwede rin naman. Ayan guys, manipis lang talaga yung kanyang seat cushion. And then one piece lang siya. Kung mapapansin nyo, ayan, medyo rough yung texture niya dito sa harapan at makinis lang dito sa likod pero magaspang. Tapos may mga stitches na white. Okay, so punta naman tayo sa kanyang engine specifications. Para naman sa engine specifications ni Yamaha Sniper 155, so siya po ay 155cc engine displacement, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled, 58 by 58.7mm bore and stroke, compression ratio 10.51. Ang makina nito ay nagpo-produce ng 13.2 kilowatts at 9,500 RPM at maximum torque of 14.4 Newton meters at 8,000 RPM. Electric starter, wet sump, 1.1 liter oil capacity, fuel injected, wet multiple disc, 6-speed manual transmission, constant mesh. Frame type
niya, backbone, naka-telescopic fork suspension. Rear suspension niya is swing arm or monoshock. Front tire 90/80, rim 70, tubeless. Rear tire 120/70, 17, tubeless din. Front brake niya is hydraulic single disc brake, 2-piston brake caliper. At sa rear brake naman, hydraulic single disc brake or single piston brake caliper. Ignition system type niya is TCI or transistor controlled ignition. Kaya yung mga starter na itong mga motor na ganito like NMAX, Aerox, Sniper, tahimik na yung kanilang starter. Hindi na sila yung mga traditional like yung version 1 na maririnig mo pa yung starter bago umandar yung motor. Headlight and brake light, LED, turning signals is bulb type. So sa kanyang dimension naman, since hindi naman natin masyadong pinapansin yon, babasahin ko na rin sa inyo. Overall length niya, length, width, and height. So meron siyang haba na 1,975mm, lapad na 665mm at taas na 1,100mm. Seat height niya is 795mm, wheelbase 1,290mm, minimum ground clearance 150mm. So sa kanya namang timbang 119 kilograms kasama na po yung fuel and oil. Fuel tank capacity 5.4 liter at based sa experience ko, umaabot ito ng 58 kilometers per liter. Meron na rin tayong review nito, no, fuel consumption vlog last year. So, dagdag sa kanyang features is naka-VVA siya or yung variable valve actuation. Ito yung gumagana kapag 6,000 RPM ka na para hindi mabitin yung performance ng iyong engine ay gumagana yung high, yung valve niya, no? Gumagalaw yung pinaka-valve niya doon sa rocker arm. Additional pa, assist and sleeper clutch na rin siya, ABS, naka full digital meter display panel. Hindi pa siya nakakilis, ano? Sa R version kasi marami ng features na nadagdag talaga doon, kagaya ng USB charger port, keyless, ayun, at marami pang iba. So, ganito naman po nakaupo ang isang 5'7" sa 795mm na seat height. Ayan. Tiptoe tayo. Kung ano yung nakikita nyo sa kanang paa natin, yun din yung kaliwang paa natin dito. So, 119 kilograms. Less pa ito kasi wala pa itong oil and fuel. Manageable siya. Para sa akin, hindi sobrang lapad or medyo sporty. Makitid yung kanyang handlebar, mas madali sa singitan, mas stable sa high-speed cruising. Seating position natin, upright lang. Although medyo mababa yung handlebar niya na parang halos nakapantay na sa seat, pero hindi naman siya totally sporty na parang sports bike talaga. Para sa akin, medyo maliit ng kaunti yung digital meter niya. So, bukod pala sa digital niya, meron siyang mga light indicators dito sa taas, kagaya ng neutral, check engine, high beam, high heat temperature, and then turning signals. Ayan. Mostly yung mga ganitong bike kasi, although wala siyang underseat storage, pero sa akin, okay na rin yun kasi karamihan naman ng iba, nilalagyan din nila ito ng top box. So, isa sa mga nagustuhan ko kasi talaga sa mga motor ng Yamaha is yung reliability nila, maraming pyesa, and the after sales, murang maintenance, at ang pinakamahalaga sa akin nung na-testing ko itong motor na to ay yung fuel consumption. So, sobrang tipid na po nun. Sa 100 kilometers na tinakbo ko, umabot tayo ng 58 kilometers per liter dito. So, pagdating naman sa modification ng motor na ito, malawak din yung modification nito. Pwede siyang ipang truck, ipang morma, ipang long drive, lagyan ng mga luggages. So, kayang-kaya na po ng motor na ito. At the same time, hindi mahal yung kanyang mga pyesa. Para naman sa presyo or sa updated price ng motor na ito, so dito sa Wheeltech, ang kanyang updated price ay 128,400. So, meron siyang down payment na 10,500 at monthly installment na 6,261 for 3 years or 36 months. So, sa cash, wala tayong freebies. Pero sa installment, meron tayong freebies na helmet, Wheeltech na t-shirt, and then keychains. At para naman sa requirements nila, kung kayo ay mag-i-installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung kanilang mga requirements. So, tingin ko yan lang yung vlog natin para dito kay Yamaha Sniper 155. At kung meron kayong dagdag na katanungan, i-comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba at sasagutin natin yan kaagad. Okay, so like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.